Paano mo malalaman kung totoong nagsisi ka na sa iyong kasalanan? Nakikita mo ba ang iyong sarili na pabalik-balik sa isang kasalanan? Iniisip mo na nagrepent ka naman, kaya lang, ay bakit ginagawa mo pa din ito? Kaya naitatanong mo tuloy kung nagsisi ka nga ba talaga? O kaya ikaw ang isang tao na nagtatanong kung paano ba bumalik sa Diyos? Napansin mo kasi na hindi ka naggaya ng dati na malapit sa Diyos. Paano ba bumalik sa Diyos kapag ikaw ay nadapa? Ano yung daang pabalik kung nabuhay ka sa pansarili mong mga pagnanasa? Paano bumalik kung nag-compromise ka na sa maraming bagay? Alam mo kapatid, ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil sa desire mo na mapagtagumpayan ng kasalanan at makabalik na sa Diyos. Pag-uusapan kasi natin ngayon ang patungkol sa tunay na pagsisisi o repentance. At marahil ikaw yung tipo ng tao na allergic sa salitang repentance. At iniisip mo na, bakit ba kailangan pag-usapan yan? Dapat puro God's love lang kasi pang good vibes. Kaibigan, mahal kita. Kaya gusto kong ito yung pag-usapan natin. Maraming church ang umiiwas sa topic na ito kasi baka mabawasan daw sila ng members. Kaibigan, willing ako mabawasan ng mga nanonood. Basta mabigyan lang kita ng pagkakataon na matutunan mo kung paano ba talaga magkaroon ng tamang pagsisisi. Bakit? Kasi ang maling pagsisisi ay nauuwi sa kapahamakan at kamatayan at hindi ito ang nais ng Diyos na mangyayari sa iyo dahil mahal na mahal ka niya. May isang pastor, si Dr. Howard, na nag-preach ng matindi patungkol sa topic ng kasalanan. At pagkatapos ng kanyang preaching, lumapit sa kanya yung isang officer dun sa church na yon. Sabi sa kanya, Dr. Howard, ayaw namin na nagpipreach ka ng patungkol sa kasalanan. Kasi kung maririnig yan ng mga kabataan, lalo lang silang magkakasala. Buti pa, wag mo banggitin ang salitang kasalanan, kundi palitan mo ito ng salitang pagkakamali. Alam mo, ginawa ni Dr. Howard, may kinuha siya na isang bote. May nakalagay sa label na strychnine. At sa ilalim nito, nakasulat in bold letters. At nakapula pa ito, nakalagay ang salitang poison o lason. Now, sabi niya sa officer, alam mo ba ang gusto mong ipagawa sa akin? Sinasuggest mo sa akin na palitan ko ang label. Halimbawa, pinalitan ko ang label nitong bote ng lason at ginawa ko lang siyang essence of peppermint. Alam mo ba kung anong mangyayari? May gagamit nito nang hindi niya nalalaman kung anong tunay na laman at siya ay mamamatay. At ganun din ito pagdating sa kasalanan. Pag binago mo ang label, tinawag mo lang siyang pagkakamali, ay maraming malalason at mamamatay sa kasalanan. Kaibigan, ang totoong pagsisisi ay kinamumuhian ang kasalanan dahil ito ay lason. Kaya't ang Diyos, palagi tayong tinatawag na magbalik loob sa Kanya. Sabi sa Joel 2:12, return to me with all your heart. Sa Malakay 3:7, return to me and I will return to you, says the Lord Almighty. Sa Revelation 3:19, ganun din. Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Kaibigan, tinatawag tayo palagi ng Diyos na nagmamahal sa atin na magbalik loob sa Kanya at magsisi. Bakit? Kasi ang kasalanan ay lason at mapapahamak lang tayo. Ang ibig sabihin ay mahal na mahal niya tayo kahit pa nga may pagkakataon na hindi natin siya sinasali sa ating buhay. Sabi ni W.M. Taylor, true repentance hates the sin and not merely the penalty. And it hates the sin most of all because it has discovered and felt God's love. Kaibigan, ito yung pag-uusapan natin ngayong part 4 ng ating series about change habit, change life. Ang habit na pag-uusapan natin ngayon ay habit of godly sorrow. Tapusin mo ang mensahe na ito dahil ito ang magtuturo sa iyo kung paano ka magkakaroon ng tamang kapamaraanan sa pagsisisi. Magandang araw muli mga ka-What G. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Kung gusto mo sumali sa discipleship group, mag-type ka lang ng join sa comment section. Sa mga gusto mag-lead naman ng online discipleship group, ay message nyo lang kami. Type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa Uplive na ginaganap
every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba, nakasama namin ay mag-type lang kayo ng worship at padadala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit, mag-type ka ng save sa comment section at babahaginan ka namin ng mabuting balita. Okay, balik tayo sa topic. Ano-ano nga ba ang hakbang para maipakita natin sa Diyos na tayo ay talagang totoong nagsisisi? May 3 point lang tayong pag-uusapan. Ito ay ACT o ACT. Ang A, acknowledge godly sorrow. C, correct your actions. At T, turn back towards Christ. Bakit ACT? Kasi kailangan kumilos tayo agad. Pag nakita nating may kasalanan tayo, gawin natin agad itong 3 na ito. Okay, so number 1, kung gusto mo ipakita na totoo ang iyong pagsisisi, acknowledge godly sorrow. Kilalanin mo ang maka-Diyos na kalungkutan. Anong ibig sabihin nun? Basahin natin yung 2 Corinthians 7:9-10. Ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutang iyon ang ginamit ng Diyos para akayin kayo na pagsisihan at talikuran ng inyong pagkakasala. Kaya't hindi na kayo napinsala dahil sa amin, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit, ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Ang context ng talatang ito ay nagpadala ng sulat si Pablo sa mga Kristiyano o alagad ng Panginoong Yesus sa mga taga-Korinto. Ang sulat na ito ay may pagsasaway sa mga kasalanan nilang ginawa at alam ni Pablo na masasaktan sila sa kanyang sulat dahil sinabi ni Pablo sa kanila ang katotohanan ng kanilang mga kasalanan. Ayon sa talata ay nalungkot din si Pablo dahil alam niya na ang kanyang sulat ay magiging sanhi ng kalungkutan sa kanila. Pero kailangan niya itong gawin upang magbunga ng kanilang tunay na pagsisisi. Na-realize ko na ang totoong pagmamahal ay nagsasabi ng totoo para sa taong minamahal mo. Sasabihin mo sa kanya ang mali niyang ginagawa, hindi para saktan siya at ipamukha sa kanya na wala siyang kwenta o daig mo siya kung hindi nagmamalasakit ka na magkaroon ng chance na malaman niya ang kanyang kamalian upang siya naman ay magbago at mapabuti. Kaya lang, syempre, hindi alam ni Pablo kung anong klaseng kalungkutan ba ang magiging response ng mga kapatiran sa Korinto. Magre-respond ba sila ng maka-Diyos na kalungkutan o godly sorrow na magdudulot ng pagbabago o magre-respond sila ng worldly sorrow o makamundong kalungkutan na nagre-resulta sa kanilang kapahamakan at kamatayan. Now, praise God dahil ibinalita ni Titus sa kanya na nag-respond ang mga taga-Korinto ng maka-Diyos na kalungkutan na nagdulot ng kanilang pagbabago at kaligtasan. Wow, tuwang-tuwa si Pablo dahil yung purpose ng kanyang pagsasaway ay natupad. Kaibigan, alalahanin mo na ang purpose ng Diyos kung bakit siya nagpapaalala mula sa kanyang salita, nagko-convict sa pamamagitan ng banal na spirito, gumagamit ng taong nagtutuwid, ay hindi para saktan ka, kundi para magkaroon ng maka-Diyos na kalungkutan na magdudulot sa iyo ng pagbabago na magre-resulta naman ng iyong kaligtasan. Now, tingnan natin ang dalawang paraan kung paano tayo nagre-respond kapag nahuli o lumabas ang katotohanan o merong taong nagmamalasakit na sabihin sa atin ang ating kasalanan, gaya ng ginawa ni Pablo sa mga kapatiran noon. Una, malulungkot ka dahil nahuli ka o nabunyag ang pinakatatago mong sikreto na kasalanan. Napahiya ka at natatakot sa consequence o parusa. Ang tawag dito ay worldly sorrow o kalungkutang galing sa mundo. At ang pangalawa ay nalulungkot ka dahil nagkasala ka sa Diyos. Ang tawag dito ay godly sorrow, kalungkutang galing sa Diyos. Kaya nga, tanungin natin ito sa sarili. Kung nahayag ang tinatago mong kasalanan o nasukol ka na at lumabas yung katotohanan o kinausap ka ng Diyos sa kanyang salita o sa pamamagitan ng isang mensahe, ay paano ka nagre-respond? Nalulungkot ka ba dahil nahuli ka? Or nalulungkot ka dahil nagkasala ka sa Diyos? Nalulungkot ka ba dahil may consequence ang kasalanan mo? O nalulungkot ka dahil nagdadalamhati ang Diyos dahil sa ginawa mo?
Nalulungkot ka ba dahil napahiya ka at bababa ang tingin ng mga tao sa iyo? O nalulungkot ka dahil sa laki ng grace ng Diyos sa iyo ay sinuklian mo pa rin ito ng rebellion? Na-realize ko na ang purpose ng kalungkutang maka-Diyos ay para bigyan daan ang tunay na pagsisisi o repentance. Ano ba ibig sabihin ng repent? Ang ibig sabihin ng repent ay to change one's mind o babaguhin mo ang pag-iisip mo na magre-resulta ng pagbabago ng iyong aksyon. Pag nabago ang isip, magbabago ang aksyon. Sabi sa Lucas 3:8, ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo. Sabi dito, ay ang patunay na talagang nagkaroon ng pagbabago ang iyong isip, ay mag-iiba ang iyong mga ginagawa. So, ang ibig sabihin pala ng repentance ay pagbabago ng isip na nagbubunga ng pagbabago ng gawi. Kaya nga, tandaan natin kaibigan, ang pagsisisi ay very specific. Ano ibig ko sabihin? Ang ibig sabihin ay babaguhin mo ang iyong isip sa isang particular na kasalanan. Aaminin mo na ito ay hindi nakakalugod sa Diyos at tatalikuran mo ito. Now, ito yung problema. Kung habitually ay ginagawa mo ang kasalanan at hindi mo nararanasan ang godly sorrow o maka-Diyos na kalungkutan, parang baliwala lang sa'yo ang kasalanan. Then, sinasabi mo pa, nag-church naman ako, nagbabasa naman ako ng Bible. Kaya lang kaibigan, suriin mo ang iyong sarili. Kung paulit-ulit ka sa kasalanan at hindi ka nagkakaroon ng godly sorrow, hindi ka umiiyak sa kasalanan mo sa harap ng Diyos, na halos hindi ka makatingin sa langit, ay suriin mo ang sarili mo dahil baka hindi ka pa pinapanganak na muli. Maring ang banal na spirito na nagbibigay ng conviction at empowerment sa iyo na lumayo sa kasalanan ay hindi pa nananahan sa iyo. Maring nalulungkot ka, pero baka kaya nalulungkot sa kasalanan ay dahil napahiya ka o mapaparusahan ka. Ang tawag dito, again, ay makamundong kalungkutan. At alalahanin mo ito, kaibigan, na ang worldly sorrow ay magdudulot sa iyo ng superficial na kalungkutan. Panlabas lang, pakitang tao lang, at ang epekto lang nito ay panandali ang pagbabago. Mangangako ka sa mga tao at sasabihin mo, hindi ko na ito gagawin. Iyak ka ng iyak at kala mo ito ay totoong pagsisisi. Pero pagtapos ng ilang buwan ay balik ka na naman sa dati. Tandaan mo ito, kaibigan, ang makamundong kalungkutan sa kasalanang nagawa ay hindi makakapagpabago ng character. Kaya ano mangyayari? Babalik at babalik ka sa dati. Pag nawala na yung feeling na napahiya ka sa kasalanan mo, pag nawala na yung feeling ng kalungkutan dahil nahuli ka o mapaparusahan ka. Now, pag nawala na yon, feeling mo okay na ang lahat. Kaya ano mangyayari? Pwede ka na naman magkasala. Sa halip na magbago, ay pinapangatwiranan mo pa ngayon ang kasalanan. Halimbawa, pag nagkasala ka, ay sa halip na akuin ang responsibilidad nito, sasabihin mo, kasi si ganyan ang may kasalanan. Kaya ako nagkaganito. Kasi itong church na ito ganito. Kaya dapat balik na lang ako sa dati. Lahat na lang ng sisisihin ay sisisihin mo, pati na ang Diyos, maliban sa sarili mo. O kaya dahil hindi ka nakakaranas ng maka-Diyos na kalungkutan, ay papalitan mo ang salitang kasalanan ng pagkakamali. Huwag mo kong pagsabihan na nagkakasala ako. Sino ka ba para sabihin sa akin yan? Nagkamali lang ako, tao lang. O kaya sasabihin mo, hindi naman ako nagsinungaling. White lie lang ito. Normal lang ito. O kaya sinasabi ng Diyos sa iyo na huwag ka makipag-sex sa hindi mo asawa. Kaya lang sinasabi mo, napaka-old fashion mo naman kapatid. 2024 na ngayon. May mga pangangailangan lang ako na tinutugunan. Wala namang masama doon. O kaya sinasabi mo, nagtitipid kami, wala kaming pangkasal. Kaya magkasama lang muna kami sa isang bahay. Saka trial and error muna. Kasi baka hindi kami compatible. Parang kotse lang yan, kailangan mo i-test drive. Mali kaibigan, hindi ka nagkakaroon ng maka-Diyos na kalungkutan sa iyong kasalanan na magbubunga ng pagbabago ng iyong aksyon. By the way, kung problema mo ang budget ay pwede namin kayong ikasal nang walang bayad. Okay ba? Type nyo lang sa comment section ng salitang wedding at may magre-reply sa inyo. Now, ito yung mahirap. Ang kalungkutang galing sa mundo ay hindi nakakapaglapit sa atin sa Diyos
Sa kabaliktaran, lalayo ka sa Diyos. Hindi mo ibibigay ang iyong kasalanan sa Kanya. Kaya habang tumatagal, tumitigas na ang iyong puso. At kung dati malapit ka sa Diyos, ngayon malayong malayo ka na. Kung dati ay sensitive ka sa mga sinasabi niya sa iyo, naiintindihan mo ang mga direksyon niya sa iyo, pero ngayon hindi mo na siya naririnig at kahit sa iyong worship service, paglinggo, ay hindi mo alam kung ano ang application mo sa sarili. Ang layo ng isip mo. Ano ang nangyayari sa iyo? Nagiging kalyo na ang iyong puso. Bigan, tandaan mo ito. Ang kasalanan natin ang naghihiwalay sa atin sa presensya ng Diyos. Sabi sa Isaiah 59:2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Now, sa kabaliktaran naman, ang godly sorrow ay malalim na kalungkutan dahil ito ay nag-uugat sa pagmamahal mo sa Diyos. Nagdadalamhati ka dahil alam mo nagdadalamhati din ang Diyos sa iyong kasalanan. Ang godly sorrow ay nagpapakita na ikaw ay nagpapakumbaba sa Diyos. Kinamumuhian mo ang kasalanan na nagdudulot ng pagdadalamhati ng Diyos. Kaya kaibigan, last week ay pinag-usapan natin yung kahalagahan ng solitude. Yung time yung dalawa ng Diyos araw-araw. Now, hindi ka mag-google ng time sa Diyos para lang masabing nag-quiet time ka. Kung hindi ang attitude mo ay gustong-gusto mong marinig ang Diyos. Gustong-gusto mong manatili sa presensya niya. Gusto mong masunod ang lahat ng instruction niya sa iyo. Ayaw na ayaw mo na may namimiss ka sa pinapagawa niya sa iyo. Now, bakit ito importante? Kasi dito ka magmamature. Itong ibig sabihin ng walking by the Spirit. Lumalakad ka araw-araw kasama ang Diyos. Hinahayaan mo na ang banal na Espiritu ang masunod sa buhay mo. Hinahayaan mo na ang kalooban ng Diyos ang masunod at hindi ang kalooban mo. At kapag ginagawa mo ito, magkakaroon ka ng agarang pagkatuklas sa kasalanan mo. Meron kang awareness ng kasalanan kung araw-araw ay hinahanap mo ang Diyos at pinapalago mo ang relasyon mo sa Kanya. Kung ikaw ay araw-araw merong solitude. Sa kabaliktaran naman, kung ini-ignore mo ang Diyos o ginagawa mo lang ang quiet time na parang task o obligasyon at wala ang passion na sumunod sa Kanya, ay hindi ka magiging sensitive sa kasalanan. Mabilis lang para sa iyo ang gumawa ng kasalanan at i-justify mo pa ito o tatanggapin na normal lang itong kasalanan na to. Sa kabaliktaran naman, kung ang salita ng Diyos ay nasa puso mo, the moment na lumihis ka ng landas, ay agad kang iko-convict ng banal na spirito at ipapaalam niya sa iyo ang katotohanan. At ikaw naman ay sasabihin mo, Lord, patawarin mo ako. Sa isip ko ay hinusgahan ko na agad ang taong ito. Lord, patawarin mo ako. Eto na naman po ako. Nagagawa ko na naman po itong kasalanan na ito. Lord, patawarin mo ako. Tama ka. Bakit po ako bumabalik na naman dito? Then, hindi mo sasabihin, sorry po, Lord. Pero sa isip mo, gagawin mo ito ulit. At ang nakakalungkot ay hindi mo isasara ang lahat ng pinto na pwedeng pagdaanan ng kasalanan na yan. Na-realize ko kaya bumabalik tayo sa dati ay bukod sa hindi tayo nalulungkot ng kalungkutang galing sa Diyos, ay nagiiwan tayo ng bukas na pinto para sa kasalanan. Meron ako nung sinabi sa aking asawa na kailangang isara ang pinto kasi dito nagmumula ang temptation. Pero hindi siya sumunod at naulit na naman ang parehas na problema. Bakit? Kasi may naiwang bukas na pinto. Ano ibig ko sabihin? Pwedeng ang bukas na pinto ay cellphone number ng tao. Application sa iyong cellphone na ayaw mong i-delete at ayaw mong ilak ang iyong cellphone. Unforgiveness. Credit card na hindi mo pinuputol. Mga kaibigan na dapat matagal mo nang iniwasan. Kaya lang sumasama ka pa din sa kanila. Subscription sa mga entertainment at gambling app at marami pang iba na klase ng pinto na iniiwan mong bukas. Kaibigan, kilalanin mo ang kalungkutan na galing sa Diyos. Magsisi ka ng buong puso, Lord, patawarin mo po ako. Hindi po ito nakakalugod sa inyo. Patawarin mo po ako dahil alam ko nagdadalamhati ka dahil sa ginawa kong kasalanan. Lord, ayoko na pong bumalik dito. Isusuko ko na ang mga trigger o open doors para magkasala ako. Tatanggalin ko sila sa buhay ko. Kaibigan, confess quickly and repent wholehearted. Ito ang godly sorrow.
may kinuwento si Craig Groeschel tungkol sa isang lalaki. Tinanong niya ito, sabi niya, kumusta ang repentance mo? Pastor, sinasabi ko sa Diyos ang aking kasalanan, tapos nagkakasala na naman ako. Then, babalik ako sa Diyos, sasabihin ko, sorry po. Tapos, babalik na naman ako sa kasalanan. Then, pagkatapos ko sa kasalanan, hihingi na naman ako ng kapatawaran sa Diyos. Tapos, gagawin ko na naman ulit. Sabi ni Craig, hindi yan ang gusto kong malaman. Ang ginagawa mo ay confession. Pero hindi yan repentance. Magkaiba ito. Paano mo tinatalikuran ang kasalanan? Then sabi ng lalaki, alam mo pastor, kasi sa tuwing ginagamit ko yung aking cellphone, natetempt ako tumingin sa porn. Okay, kung yan ang nangyayari sa'yo, paano mo sinasara ang pinto? Hindi sumagot ang lalaki. Alam mo, matapos ang ilang buwan, ay nagkita ulit sila ni Craig. This time, ay masayang-masaya ang lalaki. Sabi niya, I repented, nagsisi na ako. Ha? Bakit ano nangyari? Then, pinakita ng lalaki kay Craig yung kanyang bagong phone. Hindi na ito smartphone. Dumb phone na. Call and text na lang. Wala nang access sa internet. Sabi ni Craig, saan na yung smartphone mo? Wala na. Tinapon ko na. I repented. Nagsisi na ako. Kasi kung hindi, masisira ang relationship ko sa Diyos. Masisira ang marriage naming mag-asawa. Mabuti pang magkaroon ng dumb phone pero may matibay na relasyon sa Diyos at sa aking asawa kaysa magkaroon ng smartphone pero sira naman ang relasyon ko sa Diyos at sa aking asawa. Sabi ng lalaki, 4 na buwan na, pastor, hindi na ako nanonood ng porn kasi simula nung 13 years old ako hanggang taon na ito ay nanonood ako dito. Wow, kaibigan, ito ang repentance na bunga ng godly sorrow. Kaya nga, sabi sa Bible ay blessed ang mga nalulungkot sa kanilang kasalanan. Sabi sa Matthew 5:4, pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Yes, aaliwin tayo ng Diyos sa ating kalungkutan sa mga problema o mahihirap na sitwasyon. Pero ang pinapatungkulan dito ng pagdadalamhati ay yung naghihinagpis ka dahil sa iyong kasalanan. Malungkot na malungkot ka, hindi dahil sa nahuli ka o napahiya ka, kundi nalulungkot ka dahil may kasalanan ka sa Diyos na nagmamahal sa iyo. At kapag ganun ang kondisyon ng puso mo, ay aaliwin ka ng Diyos. Ikaw ay blessed. Kaibigan, acknowledge godly sorrow. Suriin mo ito lagi sa puso mo dahil hindi ito one time lang na bukas wala ka nang dapat pagsisihan. Mali. Ang repentance ay araw-araw, tuloy-tuloy. Hindi mangyayari ang tunay na repentance kung wala kang godly sorrow ng tuloy-tuloy. So, ano nga ba ang hakbang para maipakita natin sa Diyos na tayo ay talagang totoong nagsisisi? Una ay acknowledge godly sorrow. Magkakaroon ka ng maka-Diyos na kalungkutan, pero hindi dun magtatapos. May gagawin ka. Ano yun? Number 2, correct your actions. Hindi ka lang magkakaroon ng godly sorrow, kundi itutuwid mo ang iyong pagkakamali. Tandaan mo ito, sorrow produces repentance, and repentance produces a changed life. Kung hindi mo gagawing habit ang pagkakaroon ng godly sorrow, hindi ka magkakaroon ng totoong repentance. At kung hindi ka magkakaroon ng totoong repentance, hindi ka magkakaroon ng changed life. So, anong gagawin natin? Makikipag-cooperate tayo sa Diyos sa gagawin niyang pagbabago sa atin. Susunod tayo. Isa sa buhay natin kung anong katotohanan ang nilagay ng Diyos sa ating isip. Nalaman natin na ang repentance ay pagbabago ng isip. So, dahil nalaman mo na ang tama at mali, ay iaayon mo na ngayon ng iyong mga gawa. Now, tingnan mo ito. Kung ito ba ang nangyari sa mga taga-Korinto na nagkaroon ng totoong repentance, sabi sa 2 Corinthians 7:11, tingnan ninyo ang ibinunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na linisin ng inyong pangalan. Naggalit kayo sa mali. Nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot. Nanabik kayo sa aking pagdating. Nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ang nagkasala. Ang ganda ng talatang ito dahil ito ang nagpapatunay na ang kalungkutang galing sa Diyos ay nagbubunga ng pagbabago. Ang ibig sabihin, itinuwid na nila ang kanilang maling gawain. Kaya nga, kung gusto mong malaman kung totoo ba ang repentance mo o pagsisisi, kung gusto mong malaman kung totoo bang repentance ang mga luhang iniyak mo, ay tignan mo ang iyong sarili kung nagkaroon ka na ng pagbabago.
Ikaw ba ay mas lalong na-in-love sa Diyos matapos kang magsisi? Ikaw ba ay naging masigasig na linisin ng iyong pangalan? Ang ibig sabihin ay bagamat hindi ka perfect, ay nakikita sa iyong buhay ang Christ-likeness. Ikaw ay mabuting halimbawa sa iyong asawa, anak, katrabaho at ministry. Pag tinignan ka ng mga tao ay sinasabi nila na nakasala ito dati pero tignan mo siya ngayon. Ibang-iba na siya. Then, sabi pa sa talata, ay dahil sa godly sorrow ay nagkaroon sila ng banal na pagkatakot. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ay suriin mo ang iyong sarili. Kung matapos ka magsisi, ay nagkaroon ka na ba ng pagkatakot sa Diyos? Ang ibig sabihin, nagkaroon ka ng mataas na respeto sa Kanya. To the point na kinamumuhian mo na ang kasalanan mo dahil alam mong banal ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Kaibigan, simula nung sinabi mo na nagsisi ka na, ay nagkaroon ka na ba ng takot sa Diyos na maulit-ulit ang iyong kasalanan? May isang pastor ng isang malaking church. Nag-commit siya ng adultery. At sa kanyang interview, makikita sa video yung kanyang labis na kalungkutan. Grabe, iyak siya ng iyak. Sabi niya, pinagsisisihan niya na ang pain na naidulot niya sa kanyang pamilya. Kaya lang, yung kanyang anak na nasa kolehiyo ay naglabas ng video sa social media at sinabi nito na wala namang ginawa ang kanyang tatay na pastor para ituwid ang pagkakamali nito. At sa halip, iniwanan sila ng pastor at ang kanyang buong pamilya. Ang ginawa nito, pinakasalan niya yung kanyang bagong karelasyon. Kaibigan, tandaan mo ito, repentance without restitution is not repentance at all. Ang ibig sabihin ng restitution ay the act of restoring what had been taken away. Sabi sa Ezekiel 33:15, if the wicked restores the pledge, gives back what he has stolen, and walks in the statutes of life without committing iniquity, he shall surely live. He shall not die. Ayon sa talata, kapag yung masamang tao na nagsisi ay binalik niya ang mga bagay na ninakaw niya o inayos niya ang mga gusot na pinasok niya, ang sabi sa talata, siya ay mabubuhay. Ang ibig sabihin ay patatawarin siya. Ito ang restitution. At itong ganitong halimbawa ay makikita natin sa buhay ni Zacchaeus na maniningil ng buwis sa New Testament. Marami siyang niloko at ninakaw sa mga tao. Pero nung nakilala niya ang Panginoong Yesus, sinoli niya ang mga perang nakolekta niya sa masamang paraan. At dahil dito, tingnan mo kung anong sabi ng Panginoong Yesus sa kanya. Sabi sa Lucas 19:9, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Ang ebidensya ng pananampalataya at pagsisisi ni Zacchaeus ay ang ginawa niyang restitution. Kaibigan, ang restitution ay pagtutuwid ng kamalian na nagawa mo sa iba. Kung nagsinungaling ka sa isang tao, ay kakausapin mo siya. Hihingi ka ng tawad. Kung meron kang ninakawan o nilamangan na kapwa, kailangan mo tong ibalik hanggat maaari. Kung nasaktan mo ang isang tao, ay kailangan mo humingi ng kapatawaran. Kung sinasabi mo nagkasala ka sa isang tao pero wala kang ginawa para ayusin o itama ang mga mali mong ginawa, tapos sinasabi mo nagrepent na ako, kaibigan, yan ay hindi totoo. Maaring nag-confess ka ng kasalanan mo sa Diyos kasi gusto mo ng kapatawaran mula sa Diyos, pero ang repentance ay hindi natatapos doon, kundi magkakaroon ka ng desire na ayusin ang conflict mo sa iba o anumang gusot yon hanggang makakaya mo. Maring hindi tanggapin ng iyong paghingi ng kapatawaran, pero gagawin mo pa din dahil ikaw ay nagsisisi. Sabi ni A.W. Tozer, repentance is not only sorrow for past sins, it's also a determination to now do the will of God as He reveals it to us. Kaya si Pablo, tuwan-tuwa siya kasi nakita niya ang ebidensya ng totoong pagsisisi ng mga taga-Korinto sa paanong paraan tinuwid nila ang mga kasalanan na nagawa. Hindi natuwa si Pablo dahil nalungkot sila, kundi natuwa si Pablo dahil totoong makadiyos ang kalungkutan nila dahil nagbunga ito ng pagbabago sa kanila. Mula sa pagiging tamad ay naging masigasig sila na gawin ng tama. Mula sa kawalan ng pakialam sa Diyos ay naging mas concerned na sila ngayon sa kanilang spiritual condition. Mula sa pagiging relax sa kasalanan ay nagkaroon na sila ng pagkatakot sa Diyos
at pagkamuhi sa kasalanan. Ayaw na nilang maulit ito. Mula sa pagiging mediocre ay naging passionate sila na gawin ang tama sa paningin ng Diyos. Mula sa paglayo sa Diyos ay nagkaroon na sila ng desire na bumalik sa Diyos. Kaibigan, ito ang tunay na pagsisisi. Huwag mo i-delay ang pagtutuwid sa iyong kasalanan. Huwag mo sabihin nag-aantay lang ako ng tamang panahon. No, kaibigan, ang pagtutuwid sa kamalian ay ngayon na. Sabi ni Albert Barnes, when people are thoroughly convinced of sin, they will set about removing it with the utmost diligence. They will feel that this can be done and must be done or that the soul will be lost. Wow, ang ibig sabihin ni Barnes ay kapag nakita mo na ang iyong kasalanan, ay madaliin mo na yung paglilinis nito. Isarado mo ang lahat ng pinto upang hindi nito madumihan ang iyong kabanalan. Madaliin mo na maklear ang iyong konsensya sa pamamagitan ng repentance o pagbabago ng iyong isip. Sabihin mo sa Diyos, mali po ito Lord at handa ko po itong bitawan ngayon. Kaibigan, kamuhian mo ang kasalanan, nasisira sa paglakad mo kasama ang Diyos. Kamuhian mo ito ng sobra na ayaw mo na itong bumalik sa buhay mo at ang gusto mo ay ikaw ang bumabalik sa Diyos. Puputulin mo ang attachment ng kasalanan na yan sa puso mo at ibabaling mo ang iyong lakas, panahon, resources sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos at paglago na maging katulad ng Panginoong Yesus. Doon mo ilalagay o i-invest ang iyong buong buhay. Bakit? Kasi ganun ang nagre-repent. Alalahanin mo na kung nasa ng investment mo, naroon din ang puso mo. Kung ang investment mo ay nasa mundo, naroon din ang puso mo. Pero kung ang investment mo ay nasa kaharian ng Diyos, ay naroon din ang puso mo. At mapagtatagumpayan mo ang kasalanan na yan. Kaibigan, ganito ang nagsisisi. Nagkakaroon ka ng godly sorrow, tinutuwid mo ang iyong kamalian, na umaring sinasabi mo, sobra naman yan, ang hirap naman yan. Kailangan ba yan? Kailangan ba yan tuloy-tuloy na repentance sa buhay? Bakit naman ganyan ng Diyos? Yes, kaibigan. Gawin mo ito kung sinasabi mo na totoo ang iyong pagsisisi. Gawin mo ito kung ayaw mong maranasan muli ang mga consequence ng iyong kasalanan. Gawin mo ito kung gusto mong maging sentro ng iyong pamilya ang Diyos. Gawin mo ito kung gusto mong maging intimate sa Diyos. Gawin mo ito para ipakita sa Diyos na ikaw ay totoong tumatalikod sa kasalanan at hindi ka lang nagpapaawa o nalulungkot. Gawin mo ito kung gusto mong mapabuti at hindi mapahamak. Kaibigan, alalahanin mo ito. Kapag nabigo ka practicing ng holiness sa buhay mo, ito ay isang major issue sa mata ng Diyos. Ang kabanalan ay nagdedemand ng seryosong atensyon at pagpapanatili. Hindi pwede ang malamig at matamlay na pakikitungo sa kabanalan. Hindi pwede ang bahala na, okay naman siguro ako. Yaan mo na, babaguhin din naman ako ng Diyos balang araw. Mali kaibigan, ang kailangan ng Diyos sa iyo ay ang paglakad mo sa kabanalan now na. Bakit? Kasi ito magbibigay ng karangalan sa Diyos. Kaya nga yung unang habit na pinag-usapan natin ay habit of self-examination. Susuriin natin yung ating sarili. Bakit? Kasi kung sinasabi nating anak tayo ng Diyos, ay mamumuhay na tayo ng may ebidensya na tayo ay anak na ng Diyos. Gusto nating mamuhay na ng may kabanalan. Hindi tayo magiging perfect, pero hindi din tayo magiging malamig, kundi mainit at masigasig tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos. May isang tao na pabalita noon sa dyaryo, si Al Johnson na taga Kansas na nakakilala sa Panginoong Yesus. Now, naging nakakamangha ang istorya niya, hindi dahil siya ay naging Kristiyano, kundi nakakamangha kasi ang nangyaring pagbabago sa kanya bilang patunay ng kanyang pagsisisi sa harap ng Panginoong Yesus. Anong ginawa niya? Ang ginawa niya kasi ay pinuntahan niya ang bangko na pinagnakawan nila noong 19 years old pa lang siya. Inamin niya yung kasalanan niya, pero dahil sa napakatagal na ng panahon, simula nung nangyari yon, ay hindi na siya makakasuhan ng pinagnakawan niya. Pero ganun pa man, naniwala si Johnson na ang kanyang relasyon sa Panginoong Yesus ay nangangailangan ng pagtutuwid. Kaya inamin niya ito at binayaran din ang pera na ninakaw niya. Kaibigan, itong isang taong nagkaroon ng
godly sorrow sa kanyang mga kasalanan. Inamin niya ito sa Panginoong Hesus, pinanahanan siya ng banal na spirito at nagkaroon ng kapangyarihang magbago. Kaya nga nakakatakot ang bagong Kristyanismo ngayon na nagsasabi na basta nag-accept ka na sa Panginoong Hesus, okay na. Kaibigan, suriin mo ang iyong sarili. Dahil ang totoong nanampalataya sa Panginoong Hesus ay nagkakaroon ng bunga ng pagtutuwid sa kanyang kamalian kasi nagsisi siya talaga. Sabi ni William Booth, I consider that the chief dangers which confront the coming century will be religion without the Holy Ghost, Christianity without Christ, forgiveness without repentance, salvation without regeneration, politics without God, and heaven without hell. So ano nga ba mga hakbang para maipakita natin sa Diyos na tayo ay talagang totoong nagsisisi? Una, acknowledge godly sorrow. Magkakaroon ka ng maka-Diyos na kalungkutan. Pero hindi doon magtatapos. Gagawin mo na ang number 2, correct your actions. Isasabuhay mo na ang iyong pagsisisi. Pero hindi din ito kumpleto. Nakakalungkot, maraming taong humihinto na sa pangalawa kasi akala nila ito na yung kompletong pagsisisi. Mali kaibigan, kailangan mong gawin itong pinaka-importante. Number 3, turn back towards Christ. Hindi mo lang tatalikuran ng kasalanan, kundi haharapin mo naman ang direksyon ng Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin, kung dati nakaharap ka sa kasalanan, nakatalikod ka sa Panginoong Hesus, ngayon babaliktarin mo na. Tatalikuran mo na yung kasalanan at haharap ka na sa Panginoong Hesus at doon ka na mananatili sa direksyon na yon. Ang ibig sabihin, lalakad ka sa ilalim ng direksyon ng Panginoong Hesus sa lahat ng area ng iyong buhay. Sabi sa 2 Corinthians 7:11, ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo'y walang sala sa mga bagay na iyon. Wow, ang sabi dito ay ipinakita nila sa lahat ng paraan. Pinatunayan nila na sila ay lumalakad na sumusunod sa Panginoong Hesus. Pinakita nila na sila ay walang sala. Ang ibig sabihin ay hindi natatapos ang kanilang pagsisisi sa kalungkutan, kundi itinuwid nila ang kanilang mga gawa at pinanatili nila ito sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa Diyos. Nag-U-turn sila mula sa kasalanan at tumungo sa direksyon ng Diyos. Sabi sa Acts 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Ano sabi sa talata? Magsisi, period. No, ang sabi ay magsisi ka at ang gagawin mo pa ay magbalik loob sa Diyos. Ang ibig sabihin ay hindi sapat na ihinto mong kasalanan, kundi ang gusto ng Diyos ay magbalik ka sa Kanya. This time, gagawin mo yung mabubuting gawa na ipapagawa sa iyo ng Diyos. Nandun ka na sa direksyon niya. This time, matapos kang makatanggap ng kapatawaran sa Kanya, ay ang gusto naman niya ay ang focus na ng iyong mga mata ay siya na. Sisimulan mo na siyang seryosohin. Sisimulan mo siyang bigyan ng time. Sisiguraduhin mo na lalago na ang iyong relationship sa Kanya. Kaibigan, turn back towards Christ. Lalapit ka na sa Diyos. Hindi ka mananatili dyan sa lugar na prone ka sa kasalanan. Kung hindi aalis ka dyan, tatakbo ka na sa Diyos at mananatili ka doon. Nawang tanong ay alam naman nating tinatawag tayo ng Diyos na talikuran ng ating kasalanan at bumalik sa Kanya. Pero bakit maraming tao ang nagpapatuloy sa kasalanan kaysa lumapit sa Diyos? Marahil ang isang dahilan ay hindi sila sigurado kung anong magiging tugon ng Diyos sa kanilang pagbabalik loob sa Kanya. Kaibigan, hindi mo kailangan magduda sa kabutihan ng Diyos. Kinuwento ng Panginoon mismo ang nangyari sa parable of the prodigal son para maunawaan natin kung anong mangyayari kung magsisisi tayo at tatakbo tayo pabalik sa Kanya. Alam mo naman yung istorya, matapos hingin ng anak ang kanyang mana sa ama at lustayin ang lahat ng pera sa makamundong kaaliwan, ay naghirap ang anak. Sabi sa Luke 15:20-24, ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Ang sabi sa talata ay napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. Naisip niya na mali ang kanyang naging desisyon. Mali ang ginawa niyang pagrebelde sa kanyang ama. Mali ang ginawa niyang paglapastangan sa kanyang ama. Mali ang mga bagay na iniisip niya na magiging source of happiness niya. Akala niya ay pera at kalayawan sa buhay ang magpapaligay sa kanya. Pero ngayon, na-realize niya, repentance, change of mind, pagbabago ng isip,
na mali ang lahat ng ito. Kaibigan, tingnan mo yung sitwasyon ngayon. Kasi baka kaya ka dumaranas ng mga consequences ay dahil nakalihis ka sa direksyon ng Diyos. Kailangan mong huminto at mag-isip-isip at baguhin ang iyong isip. Then matapos niyang kilalanin ang kanyang pagkakamali, tingnan natin yung kanyang naging desisyon. Sabi niya sa susunod na verse, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Sabi dito ay nagpasya siyang bumalik sa ama. Ang ibig sabihin ay magpapakumbaba siya at aaminin niya ang kanyang pagkakamali. Take note, alam niya na nagkasala siya sa Diyos. Kaibigan, matapos mo kilalanin ang iyong kasalanan, ay bumalik ka sa Diyos at sabihin mo, nagkasala po ako sa inyo. Maring nagkasala ka sa ibang tao, pero ang pinaka-importante mong malaman na ikaw ay nagkasala sa Diyos. Kaya sabihin mo, Lord, mali pong ginawa ko. Nagrebelde po ako sa inyo. Patawarin niyo po ako. Babalik po ako sa inyo. Then, sabi sa susunod na verse, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Grabe, anong ibig sabihin nito? Restitution. Ayaw na niyang ituring siyang anak. Parang sinasabi niya na kailangan ko pagbayaran ng mali kong nagawa sa aking tatay. Kaya maglilingkod na lang ako sa kanya bilang alipin at hindi na ako dapat ituring na anak. Kaibigan, gusto niyang ituwid ang nagawa niyang kasalanan. Restitution. And then sabi sa susunod na verse, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Wow, dito mo makikita kung ano ang puso ng Diyos. Ang sabi dito, malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama. Ang ibig sabihin ay nag-aabang araw-araw ang kanyang tatay sa kanyang pagbabalik. At sabik na sabik itong makita siyang muli. At sabi sa verse ay matindi ang awa sa kanya. Marahil alam na ng tatay ang nangyari sa kanya. At nakita siguro ang itsura niya na maduming-madumi, nangungutim at sira-sira ang damit, amoy baboy, dahil ang trabaho niya ay magpakain ng baboy. Pero tingnan mo kung anong ginawa ng tatay. Patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Hindi sinabi ng tatay, maligo ka muna, saka na kita yayakapin at halikan. Hindi, grabe, baliwala sa tatay ang mabaho at maduming kalagayan ng anak. Basta niyakap niya ito at hinalikan. Ganon din ng Panginoong Yesus. Nung tayo'y makasalanan pa, namatay na siya para sa atin. Hindi na niya inantay na magbago tayo. Then, sabi sa susunod na talata, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na. Ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan at sila nga'y nagdiwang. Kaibigan, sabi ng anak, ay ituring na lang siyang alipin. Yun ang tingin ng anak sa sarili, pero iba ang tingin ng kanyang tatay sa kanya. Ikaw ay anak ko at hindi ito magbabago. Kahit ano pang naging kasalanan mo. Kaibigan, marahil ang tingin mo sa iyong sarili ay wala ka ng kwenta para tanggapin pa ng Diyos. Kaya lang tandaan mo ito, tingin mo lang yan sa iyong sarili. Pero ang katotohanan ay mahalaga ka sa Diyos. Inaantay ka niya araw-araw. Kaya sabi ng tatay nung prodigal son, bigyan siya ng pinakamagandang damit, sing-sing at sandalyas, na simbolo na ang tingin ng tatay sa kanya ay anak pa din at walang nagbago. Grabe, parang pinaghandaan ng tatay yung kanyang pagbabalik. Nakahanda na yung sing-sing, sandalyas at saka yung magandang damit. Grabe. Kaibigan, ang nire-represent ng tatay sa istorya, alam mo kung sino? Ang Diyos. Palagi siyang nag-aantay sa iyo na tumakbo ka sa Kanya. Matapos kang magkaroon ng makadiyos na kalungkutan sa iyong kasalanan, magsisi ka at itawid mo ang iyong pagkakamali. Paano? Talikuran mo na ang iyong kasalanan at humarap ka, bumalik ka sa Diyos. Sabi ni Harry Emerson Posdick, ay meron 3 klase ng tao sa mundo. Sabi niya, yung una ay impenitent, mga taong mayabang at malaki ang tiwala sa sarili. Sila ang mga taong hindi kumikilala ng sariling kasalanan. Ni hindi nila nakikita kung gaano sila kadumi sa mata ng Diyos.
Pangalawa ay mga taong penitent, mga taong nasobrahan naman sa pagiging malungkot dahil sa kanyang kasalanan. Sa halip na bumangon at magsisi, ay nagpapakalunod sa pagdadalamhati at self-pity. Tapos, ang pangatlong klase ng tao ay gaya ng prodigal son, na nagdadalamhati dahil sa kanyang kasalanan. At sa kabila ng kahihiyan na ito, babangon siya at sasabihin niya, babalik ako sa aking ama. Ibigan, hindi mo mararanasan ang blessing ng kompletong repentance hanggang hindi ka bumabalik sa ama. Hanggang hindi ka aalis mula sa pagiging impenitent at penitent na attitude at gagawin mo ang ginawa ng prodigal son. Kaibigan, gawin mong habit ang godly sorrow na magbubunga ng totoong pagsisisi. Yung totoong pagsisisi na tatakbo ka sa Diyos at lalakad ka na sa direksyon na ibibigay niya sa iyo. Alalahanin mo ito. To repent means to turn from our sin so that we may turn to God. Hindi kumpleto ang pagsisisi o hindi mo ito matatawag na repentance kung hindi ka tumatakbo sa Diyos at nananatili sa Kanyang presensya. Kaibigan, ang ganitong pagsisisi ay magbubunga ng pagbabago ng iyong buhay. Change habit, change life. Anong habit? Habit of godly sorrow o maka-Diyos na kalungkutan sa iyong nagagawang kasalanan. May isang teacher ang tinanong ng kanyang estudyante, "Teacher, kailan ba dapat mag-repent ang isang tao?" "Anak, mag-repent ka sa dulo ng iyong buhay." "Ha? Paano naman malalaman kung last day na ba namin sa mundong ito? Paano kung hindi kami nakapag-repent bago kami namatay? O halimbawa na aksidente kami o na heart attack?" Alam mo sabi ng teacher, "Then, ngayon pa lang mag-repent ka na." Narealize ko, totoo ito kaibigan. Dahil hindi mo alam kung bukas ay buhay ka pa. Ang pagsisisi ay ngayon na. Paano? Aminin mo mga kasalanan mo. Malungkot ka dahil nagkasala ka sa Diyos at gusto mo na itong isuko sa Kanya. Talikuran mo yung kasalanan. Humarap ka naman papunta sa Diyos. Siya ang hanapin at kilalanin mo na sa iyong buhay. Marahil kinausap ka ng Diyos at sinabi niya sa iyong pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Kaibigan, gawin mo itong ngayon na. At ikaw ay maliligtas. Manampalataya ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Pag ginawa mo ito, ay lilinisin ka sa lahat ng iyong kasalanan. Patatawarin at ibibilang niyang kanyang anak. Sabi sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang sabi sa talata ay ang lahat. Ang ibig sabihin, ang lahat ay welcome. Kahit ano pang kasalanan mo, kaibigan, alalahanin mo na ang Diyos ay matagal ka nang inaantay. Nag-aabang siya palagi ng pagbabalik mo sa Kanya. Gusto niyang ma-restore ang inyong relasyon at mapabilang ka sa pamilya niya bilang anak. Ang sabi sa talata ay kung sasampalatay ka sa anak, ang Panginoong Yesus at tatanggapin mo siya, ikaw ay bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaibigan, kinakausap ka ng Diyos ngayon at nais niyang bumalik ka ngayon sa Kanya. Huwag ka lang basta malungkot sa kasalanan, kundi bumalik ka sa Diyos. Paano? Ipahayag mo yung pananampalataya mo sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan, patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Salamat at ngayong araw na ito ay binigyan mo ako ng karapatan na maging anak mo. Tulungan mo po ako lumakad sa direksyon mo araw-araw at hindi na muling bumalik sa dati kong gawi. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglago ang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito ay inaanya kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kabigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join.
at may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga regularly na nagsusupport sa ating ministry, at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Repentance is not when you cry. Repentance is when you change. Kaibigan, kung gusto mong ipakita sa Diyos ang iyong tunay na pagsisisi, ay gawin mo ang tatlong na pag-usapan natin. Una, acknowledge godly sorrow. Huwag ka lang basta umiyak kasi nasaktan ka dahil nabunyag ang iyong kasalanan. Ang tawag dito ay worldly sorrow. Pero ang godly sorrow ay malulungkot ka dahil nagkasala ka sa Diyos. Ayaw na ayaw mo magkasala sa Diyos pero nagawa mo pa din, kaya't sobra ang kalungkutan mo. Kasi alam mo na sa nagawa mong kasalanan ay nagdadalamhati din ang Diyos. Pangalawa, correct your actions. Ang maka-Diyos na pagkalungkot ay magbubunga ng pagbabago sa iyo. Ituwid mo na ang iyong pagkakamali at talikdan mo ang mga kasalanan. Pangatlo, ang pinaka-importante ay hindi ka lang malulungkot at tatalikod sa iyong kasalanan, kundi haharap ka naman sa direksyon ng Diyos. Sasaliksikin mo na siya, kikilalanin mo na siya mabuti at aalamin ang kanyang kalooban at susundin. Sisiguraduhin mo na ang kalooban na niya ang masunod sa buhay mo sa pamamagitan ng paglakad mo araw-araw kasama siya. At pag ginagawa mo ito, magkakaroon ka ng malago at malapit na relasyon sa Kanya. Kaibigan, practice the habit of godly sorrow. Bakit? Change habit, change life. God bless.